gulo ang tumapos sa buhay ng 10 katao matapos silang barilin ng mga magnanakaw ng RCBC Bank Cabuyao, Laguna noong May 16, 2008. Nakakalunos ang pangyayari at nakakalungkot. Hindi naman kriminal yung asawa ko para patayin nila. Tinawag itong pinakamadugong pagnanakaw sa bangko sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit nga ba pinatay ang lahat ng empleyado? Isa nga ba itong inside job? Balikan po natin ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David at ito po ang Case Unclosed. May 16, 2008, pinatay ang mga empleyado ng Rizal Commercial Banking Corporation sa Science Park, Cabuyao, Laguna. They were all shot in the head. According to the SOCO, they found caliber 45 slugs, shells, 9mm and caliber 45. Mula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, nasa loob na ng bangko ang mga empleyado. Naghahanda silang pagsilbihan ng unang bugso ng mga kliyente ng RCBC. Sa record ng gwardiya, sa logbook, 5 yung una nagpakilala na nagpanggap na pulis. Boss, may appointment kami sa bank manager. Bumaba sa rebong puti. Alam mo naman, gamit ng pulis ang rebong puti, di ba? Without plate number. They were in black jackets na yung normal na ginagamit ng pulis na black jacket. At nagpakilala silang pulis. At sila daw ay mayroong official business kay manager. Ito na ang huling nakitang nakatala sa logbook ng security guard na si Baltasar Aguilando. Walang gagalaw! Lahat kayo tama! Tama! Samantala, hindi rin pinaligtas ang isang kliyente ng bangko na si Ferdinand Antonio, liaison officer ng isang dental company. Oh my God! Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Sa siya adala! Diyos ko! Ito na pala ang mga huling sandali ni Antonio na nag-iwan ng 2 anak. Ang kasama naman niyang babae, tumakbo palayo. Tinangay ng mga salari ng mahigit 9 na milyong piso. Ngunit itinira nila ang mahigit 4 na milyong piso, $36,000 at 4 million yen sa loob ng vault. Hindi pa rin natin ma-sure kung yun lang ang perang nakuha. In fact, ang tingin ko, malaki pa yung perang nakuha kasi nag-iwan pa sila ng pera. Baka hindi nila kayang buhatin. Agad tumakas ang mga magnanakaw. Sa estima ng mga pulis, 20 minuto lang isinagawa ang pagnanakaw. Hindi tago sa mga tao ang RCBC branch na ito sa Cabuyao, Laguna. Katunayan, nasa tabi lamang ito ng highway at nasa tapat lamang ng isang tricyclean. 20 hanggang 30 metro lamang ang layo nito sa isang guardhouse ng Science Park. Katunayan, mula dito sa aking kinatatayuan, matatanaw mo mismo yung guardhouse. Pero sa kabila nito, wala pa rin nakapansin o nakarinig man lang ng pasukin ng mga magnanakaw ang bangko. Yung time ng mangyari na yun, yung time na oras ng pagpasok ng empleyado, paglabas din ng mga panggabing empleyado. So, makita mo yan ang balikan ng tricycle at saka mga shuttle buses. Time din yun na lumalabas yung mga trucks na galing sa industrial park. So that was a very busy, peak hour kung sabihin natin. Kung kami may nakita, baka sakali nakatulong kami. Wala eh, tahimik.
Bandang alas 9 ng umaga nang matagpuan ang bangkay ng mga biktima. Nung nagpunta dito yung mga kliyente, they were surprised kasi bakit nakasarado yung bangko tapos walang gwardiya. So basically, nakarating yan sa authority, nagpunta dito yung ating mga pulis, nung tiningnan nila may nakahandusay doon, no? So the chief of police decided to break open. When they broke open, they found out that there were 8 dead bodies inside. Unang tumambad sa pulisya ang mga labi ng bank manager na si Roberto Castro. Nasa pagitan naman ng swing door area ang kliyente na si Ferdinand Antonio. Nakadapa naman ang tatlong magkakatabi na sina Juan Leyva, ang janitor messenger, new accounts manager na si Olga Gonzalez at si Maria Teresa Umayam na isang teller. Malapit sa kanila ang junior teller na si Benjamin Nicdao. Siya ang may-ari ng sasakyang ginawang getaway vehicle. Nasa vault naman ang mga labi ni Noel Miranda, ang operations assistant, at ang cashier na si Bernardo Lapaan Jr. Ang security guard na si Baltasar Aguilando nasa loob ng generator room na matatagpuan sa labas ng bangko. Dead on the spot ang siyam na biktima. Ngunit may pag-asang naaaninag nang makitang nag-aagaw buhay pa ang area manager na si Isagani Pastor, kaya agad siyang isinugod sa ospital. Naging palaisipan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nakakalunos ang pangyayari at nakakalungkot. For the first time in the history of Laguna, ngayon lang nagkaroon ng ganitong nakakalimarim na pangyayari. Usually naman pag bank robbery, pera lang ang gustong kailangan nila. But ito nakapagtataka. Hanggat ngayon, di pa rin talaga namin matanggap na wala na yung asawa ko. Dahil hindi naman kriminal yung asawa ko para patayin nila. Nabalot ng dalamhati ang paligid. Sabi ng kapatid ko, ay ate, basta kung ano man mangyari, kung ano man ang balita natin, basta isipin mo lang na na lahat naman talaga nangyayari yun. Basta lakasan mo lang ang loob mo, sabi niya gano'n. Yun, sinabi nung doon na namatay na nga. Yun, parang nagtakli ba ako lang. Parang sama ng pakiramdam. Pero bigla na nang sasabihin sa'yo na matay, mister. Sa 13 taon daw na pagiging empleyado ni Noel Miranda sa RCBC Cabuyao, hindi pumasok sa isipan ng kanyang kabiyak na aabot sa ganito ang lahat. Ay siyempre, di maalis yun. Kung nagagalit ka sa ganun, sobra naman yung pagpatay nila eh. Pero lahat sila pinatay. Yung parang lagi kang gusto mong umiyak, talaga nangangalos ka, nanlalambot ka. Makalipas ang 3 araw, umakyat sa 10 ang bilang ng mga biktima ng tuluyang bawian ng buhay si Isagani Pastor. Tama! 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 Bilis! Huwag kang lilingon! Huwag kang lilingon! Bilis! Tara! Tapusin mo yan! Sa ulo lahat pinuruhan ang 10 biktima. Tila siniguro ng mga kriminal na walang maiiwang buhay. Dahil sa malagim na pangyayari noong May 16 ng nakaraang taon, itinatag agad ang Task Force RCBC. Pinatay lahat, to include the guard and the client who just walked in, ay maaring yung mga hold-upper or any member of the hold-uppers ay kilala ng mga empleyado. Maaaring napag-aralan na rin ang mabuti ng mga salarin kung paano nanakawan ng bangko. Bakit po number 1 angle ninyo ang inside job? Not actually inside job na masasabi natin na yung officers ng bank are involved, but the guard who is an employee of this bank is involved. Siya yung number 1 na magbigay ng tips sa lahat ng nangyayari sa loob ng bangko. Alam nila kung ilang bulto ng pera ang dumarating. Alam din nila yung alarm system. Pati ang CCTV cameras at security alarm tila naging piping saksi sa krimen. Yung CCTV
ay talagang hindi nagpapangsyon. Aminado ang bank management na sira yung kanilang BTR and it's not working. Then, according to the security officer ng bangko ay that was already recommended for replacement, kaya lang hindi pa nga na-install. Hindi rin gumana ang security alarm. Nagkaroon ng masusing pag-imbestiga yung provider. Ang kanilang findings ay yung one of the wires na nagko-connect doon sa alarm papunta sa telephone system ay parang na-damage. We do not know kung what cause ang nag-damage doon sa nasirang wire. Para sa pamunuan ng RCBC, nanindigan sila na napagplanuhang mabuti ang ginawang panluloob. Alam mo, pag ganyang planning ang ginawa, kahit nagpa-function yan o ano, pwede naman nilang tamper. So again, sabi ko, I cannot speak so much about it because the case is ongoing. Tama! Tama! Posible rin daw na nasa 20 salarin ang nanloob sa bangko. Modus operandi talaga ng mga hold-uppers yan na naghihiraman ng tao kung saan sila konbinyente at makakabigay ng tao, makakabigay ng barel at saka ibang suporta. Ang teorya ng mga pulis, nagsama ang mga grupong Ozamis Waray at Tanawan Batangas para isagawa ang RCBC massacre. Based on yung record ng ating mga bank robberies, lalo yung Waray-Waray connection, talagang pumapatayan. Then ito namang grupo ng Batangas, ganun din, notorious din ito. Kasi yung grupo ng Batangas na kinuha nila, maliban sa involved sa armed robbery, involved din to sa gun for hire. Some of them are even drug pushers and addicts. Samantala, agad na pasailalim sa kustudiya ng mga pulis ang 2 pang security guard na sina Regidor Sapon at Joel de la Cruz. Pinalaya na si Regidor Sapon ng PNP dahil wala daw nakita sa kanyang mga pahayag na sangkot siya sa krimen. Ngunit ang head guard ng bangko na si Joel de la Cruz na natiling suspect. Eventually, doon sa aming pag-gather doon sa mga paligid, kasama na rin ang inquiry natin, alam natin doon kung sino ang laging everyday na nandoon during those hours ng umaga. So, we interviewed vendors, tricycle drivers, and other people who frequent the area. Hanggang natuklasan namin na may 3 bata na palaging naka-standby doon sa may ATM booth ng bangko. So, doon sila natulog. Then, ng umagang yon, and then nakita nila yung ibang pangyayari, hindi naman lahat. At may nakita silang tao nga sa loob. Nakakilala nila. Si Joel de la Cruz umano ang kanilang nakita. Ngunit ayon sa pamilya ni Joel, nag-file pa siya ng leave of absence para sa araw na iyon. Sinikap naming makapanayamang abogado ni Joel de la Cruz, ngunit hindi sila nagpaunlak. Pagkatapos ng insidente, nagsagawa ang pulisya ng surveillance at manhunt operation. 5 araw ang lumipas, nagsimulang tugisin ng mga pulis ang mga salarin. Napatay sa magkakaibang engkwentro sina Pepito Magsino, Montano Tolentino at Danilo Letokit. Pawang mga suspect daw sa RCBC massacre. Kinilala naman ang mga testigo sina Jesus Narvaez at Ricardo Gumulon kaya nahulog ito sa kamay ng mga pulis. Kasalukuyan silang nakakulong sa Binyan Municipal Jail kasama si Joel de la Cruz. Sumuko naman si Crisanto Alvarez at si Jake Javier na nasa kustudiya ngayon ng Camp Crame sa Quezon City. Samantala, pinaghahanap pa rin sina June Alvarez, Alan Bago at Eugene Hilario. Ongoing yung ating manhunt sa kanila kasi meron itong mga warrants of arrest na lumabas at sinusundan natin yung kung saan sila pwede magtago. Sinampahan na ang mga akusado ng kasong robbery with multiple homicide. Sinubukan naming kunin ang panig ng ilan sa mga suspect ngunit hindi sila nagpaunlak ng interview. Ayon pa kay Senior Superintendent Fidel, maaari rin daw na may mas mataas na taong sangkot. Kasi unang-una, dapat malaman na yung galaw ng malaking halaga ng pera. Yung pag-organize ng grupong ganyan, kailangan din ng financier kasi may resources na gagamitin. Kailangan ng sasakyan,
kailangan ng mga baril at saka yung panggastos nila. Walong buwan na ang lumipas, sariwa pa rin sa alaala ni Mrs. Miranda ang hinagpis na kanyang naranasan. Sana naman may araw na hindi na ako uyak. Hindi pa ako nakaka-recover. Matinding takot din ang iniwan nito sa kanya. Basta malapit nang dumilim, ang pakiramdam ko iba na. Yung parang naninirvyos, para bagang bumabalik yung balitang ganun. Tsaka yung makapanood ka lang ng yung may tinututukan, ang naisip mo yung asawa mo. Araw-araw ang kanyang dalangin para makamtan ang katarungan para sa kanyang asawa at sa iba pang mga kasama nito. Sa kasalukuyan, nakasampa na ang kaso sa Regional Trial Court Branch 24 sa Biñan, Laguna sa ilalim ni Judge Marino Rubia. Natapos na ang arraignment, nabasahan na ng demanda yung 5. Natapos na rin ang pre-trial conference. Naka-schedule na tayo para sa initial trial na presentation ng ebidensya ng prosecution. Nasa proseso na rin sa ngayon para ipasa bilang state witness ang isa sa mga akusado na si Crisanto Alvarez, ang sinasabing naging lookout sa krimen. Kung kami tatanungin, insofar as we are concerned, credible yung mga bata. Hindi naman daw nagpabaya ang RCBC sa mga naulila ng mga biktima. Sin-inform namin sila, binigyan namin ng kuwalang tulong, tawag nito sa burol, sa libing, naibigay naman sa lahat ng sa pamilya ang lahat ng benefits plus more. Lahat ng mga anak ng mga nasawi ay binigyan namin ng scholarship. So well taken care of ang family. At natuto rin sila sa nasabing pangyayari. Nag-upgrade kami ng security system. Pag ito'y matuloy, hopefully within this year, siguro kami bago may pinaka-high-tech na security and surveillance system. Samantala, ang Bank Security Management Association o BSMA, samahan ng mga nangangalaga ng seguridad ng mga bangko, nagnanais na isusog sa Kongreso ang pag-amyenda ng batas ukol sa kaso ng bank robbery. Sa kasalukuyan kasi mula 4 na taon, 2 buwan at 1 araw hanggang 10 taon lang ang parusa sa krimeng ito at maaari pang makapagpiyansa ang salarin. So ang nangyayari ngayon, ang mga hold-up, mahuhuli, magbe-bail, nare-recycle lang sila. Tapos so hold up ulit hanggang hindi nahuhuli. Ngayon, susubukan namin na maglabi sa Congress para gumawa ng batas o reviewin yung batas regarding bank robbery. Sa palagay namin, hindi dapat ganon. Dapat maging non-bailable. At dahil na rin sa RCBC massacre, nais nilang magkaroon ng special unit na hahawak lang ng kasong may kinalaman sa pagnanakaw sa mga bangko. Kahit walang nangyayaring krimen, pwede lang i-monitor yung mga kriminal kung nasaan sila, gumikilos ba, ano bang next nila. So nagiging proactive tayo. Kahit saan tumakbo itong mga hold-upper na to, magdadalawang isip sila. 17 kaso ang naitalang pagnanakaw sa mga bangko noong taong 2008. Mas mababa daw kung ikukumpara sa 25 kaso ng bank robbery noong 2007. Kaportero, paki-alert yung inyong Morato ERB. Bank robbery kasi is multifaceted ang problem na yun. So, multifaceted din ang response natin. Kasama dyan yung ini-educate din namin ng mga iba-ibang mga stakeholders dyan, especially yung mga bangko. We make sure na yung mga potential victims ay maging aware na sila potentially tina-target na. Yung mga indicators pa lang, nalalaman na natin so that we can actually react accordingly and actually prevent the incident. Samantalang ang banking industry naman, hinihingi ang patuloy na pagtitiwala ng publiko. Lahat po ay ginagawa ng bangko upang maging safe kayo sa inyong pagtransact sa bangko.
Ang isa rin pong hinihiling namin, mag-cooperate din kayo sa mga panuntunan ng bangko. Kasi ang equation ng crime is opportunity plus desire equals crime. Yung desired portion, hindi ho natin kayang i-control. Yung opportunity portion, ang kaya natin i-control. So let's not give opportunity to bad elements to commit crime. Sa ngayon, nagsasagawa ng mga pagsasanay ang pulis para hindi na maulit pang muli ang trahedya tulad ng nangyari sa RCBC. At di man maiwasan ang pagnanakaw sa mga bangko, magiging handa naman daw sila para dito. Magandang gabi po, ako po si Cara David at ito ang Case Unclosed. Kung kami may nakita, baka sakali nakatulong kami. Wala eh, tahimik. Nung nagpunta dito yung mga kliyente, they were surprised kasi bakit nakasarado yung bangko tapos walang gwardiya. For the first time in the history of Laguna, ngayon lang nagkaroon ng ganitong nakakarimarim na